Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inihahayag sa pagbasang ito na paggalang, pagpaparangal at pagkalinga sa Ama at Ina ang ipinangangaral ng Diyos sa pamamagitan ni Sirach. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maaalam na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, unlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulo
man kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Inihahayag naman sa pagbasang ito na bilang bahagi ng katawan ni Kristo, binubuo natin ang isang mag-anak at si Kristo mismo ang ating kinikilalang pinuno rito. Isinasalaysay sa atin ni San Pablo kung paanong tayo ay dapat makitungo sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawa din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inilahad mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang nasa templo araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayong lahat ay tinatawag na magmahal. Our vocation is to love. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Tayo pa rin po ay nasa oktaba ng Pasko, kaya ang ating batian ay Merry Christmas pa rin. Tayo ay nasa Christmas season at ipagpapatuloy natin ang pagbati ng Merry Christmas hanggang sa pista ng Santo Niño. Kaya huwag kayong mag-atubili na sabihing Merry Christmas. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, napakinggan natin ang ika-4 na misteryo ng tuwa. Ano nga yun? Ang paghahandog sa Panginoong Hesus sa templo.
Ito ay kwento ng banal na pamilya, si Jesus at si Maria at si Jose. Ang kanyang mga magulang, dinala siya sa templo upang ihandog sa Panginoon. Bilang panganay na nagbukas sa sinapupunan ng ina, si Jesus ay inialay sa Diyos pagkat siya ay mula rin sa Diyos. At doon sa paghahandog sa templo, nakita nila ang dalawang matanda. Ang una, ang pangalan ay Simeon, matandang lalaki, isang pari sa templo, puspos ng Espiritu Santo. Pagkakita pa lang kay Jesus, sinabi niya, ito ang Mesiyas. Kinandong si Jesus at nanalangin sa Diyos, Lord, pwede mo na akong kunin, pagkat sa wakas, nakita na ng aking mata ang kaligtasan ng Israel. Tuwang-tuwa at walang paglagyan ng kanyang puso. Walang paglagyan ang saya at ligalig na kanyang nararamdaman. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Mayroon pang ikalawang matanda na naroroon din sa templo. Ang pangalan naman niya ay Ana, isang matandang babae, 84 years old. 7 taon lang sila nagsama ng kanyang asawa. Pagkatapos nabalo na. Noon, ang mga babae ay kinakasal ng 12 o di kaya naman ay 14 years old. Kaya pwede nating masabi, maaaring kulang-kulang o humigit pa, 60 years siyang nag-intay sa pagdating ng Mesiyas. Gayunpaman, naging tapat sa pananalangin araw at gabi, nag-aayuno, nagdadasal para sa pagdating ng katubusan ng Israel. Si Jose, si Maria, si Simeon at si Ana, kasama si Jesus sa templo. Mga kapatid, ang misang ito po ay alay natin sa mga pamilya. At bilang pamilya, tayo po ay tinatawag sa pag-ibig at pagmamahalan. Sa unang pagbasa, nangusap ang Diyos sa mga ama, arugain niyong mabuti ang inyong mga anak. Kalingain niyo sila kung paanong ang Ama sa langit ay kinakalinga ang lahat. Bigyan niyo sila ng pagpapalang kanilang kailangan. Bigyan niyo sila at arugain ng pagmamahal tulad ng pagmamahal na nanggagaling sa Diyos na atin ring Ama. Sinabi sa unang pagbasa, pagalitan niyo sila, pero wag sobra-sobra. Sapat para maitama sila sa kanilang kamalian. Pero gayon din naman, ang Diyos sa unang pagbasa, nangusap sa mga anak. Pagka ang mga tatay ninyo naging ulyanin na, pagpasensyahan ninyo. Kasi nung bata pa kayo, pinagpasensyahan rin nila kayo. Sa pagtanda ng inyong ama, kalingain nyo sila tulad ng pagkalinga nila sa inyo nung kayo'y mga bata pa. Nangungusap ang Diyos sa mga ama. Gayon din naman, sa una, sa Salmo at sa ikalawang pagbasa, ang Diyos nangungusap din sa mga ina. Maging mabuting mga asawa kayo. Pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Suportahan niyo sila. Kayo ang maging lakas nila sa oras ng kahinaan. Kayo ang pumuno sa kanilang mga pagkukulang. Kung sila man ay kapusin sa pagmamahal, tuwangan niyo sila. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero kasabay nun, nangusap rin ang Diyos sa mga anak. Mga anak, masdan ang ginagawang pag-ibig sa inyo ng inyong mga magulang. Pagkat yan din ang pagmamahal na ibibigay ninyo sa mga magiging anak ninyo sa hinaharap. Ang ating bukasyon ay pag-ibig. Natututo tayo sa pag-ibig na ating ding tinanggap.
Kung ang Diyos minahal tayo, yun din ang pagmamahal na ibibigay sa kapwa. Kung ang ating mga magulang minahal tayo, yun din ang pagmamahal na ibabalik sa kanila. At yun din ang pagmamahal na ibibigay sa iba. Pagkat ang ating bokasyon ay magmahal. Yan ang nakita natin kay Maria at kay Jose sa kanilang pagkalinga kay Jesus. Pero gayon din naman, ang pagmamahal tumutuloy din sa iba pang bokasyon, hindi lang sa pagpapamilya. Ang Diyos meron ding tinatawag sa pamumuhay ng mag-isa, single blessedness kung tawagin natin. Yan po yung mga tiyo at tiya natin na hindi na nakapag-asawa dahil ginugol nila ang at kanilang pagtatrabaho para mahalin ang kanilang mga magulang, para arugain ang kanilang mga pamangkin, mga teacher na hindi na nakapag-asawa dahil tinuon ang pansin sa mga estudyante nila. Ang tawag dyan, single blessedness. Niyakap nila ang pagmamahal sa pamumuhay ng mag-isa upang ang sarili ay mas maihandog sa iba. Single blessedness. Pero meron din namang iba, tulad ni Simeon, na inihandog ang sarili sa templo. Inialay ang buhay sa pananalangin. Inialay ang buhay sa pagdarasal. At yan po ang aming bokasyon bilang mga pari. Iniiwan po namin ang aming mga pamilya, hindi dahil hindi namin sila mahal. Iniiwan namin ang aming pamilya kasi mas niyayakap namin ang mas malaking pamilya, ang bayan ng Diyos. Kayo, wala nang iba. Hindi kami nag-aasawa pagkat kami ay kinakasal sa simbahan. Ang aming buong-buong sarili, talino, kakayahan, lakas at mga talento, ibinubuhos namin sa paglilingkod sa kapwa. Yan po ang tatlong bokasyon ng pag-ibig, pagpapamilya, single blessedness, at pagpapari. Tayong lahat tinatawag na magmahal, yun nga lang sa iba't ibang paraan. Nandyan ang pagpapamilya tulad ni Maria at ni Jose. Pero nandyan din ang single blessedness na tinugunan tulad ni Ana, na bagamat balo ay inihandog ang sarili sa Panginoon. Pero gayon din naman, nandyan ang bokasyon ni Simeon na inialay ang buhay sa paglilingkod sa templo. Ito po ang bokasyon ng pag-ibig tungkol sa pamilya na umaaruga, ang pamilya ng Diyos na tinatawag nating simbahan. Mga kapatid, ngayong pong gabing ito, iniaalay natin ang misa para sa lahat ng pamilya. Pero lalo tigit, iniaalay natin ang misang ito para sa ating mga seminarista, nagpapari, hinahandog ang sarili para sa Panginoon. Natatandaan ko, ako po'y pumasok ng seminaryo taong 2012. Fresh from high school, ako po ay tumuloy sa San Carlos Seminary. Nung una, ayaw naman akong payagan ng aking mga magulang. Bakit? Sino ba naman gusto na mawalan ng anak? Kayo ba? Mas nanaisin nyo na mahiwalay ang anak ninyo sa inyo sa murang edad? Malamang ay hindi. Pero sa pagtawag ng Diyos, ipinaubaya nila kami sa Panginoon. Tulad ni Abraham na inihandog si Isaac na kanilang kaisa-isang anak. Tulad ng Diyos Ama na inihandog si Jesus para tubusin tayong lahat. Ang aming mga magulang, mahal nila kami, pero sa higit na pagmamahal, pinagpaubaya nila kami sa Panginoon. Narito po ang mga magulang ng ating mga seminarista. Ipagdasal nyo din po sila. Pagkat hindi madali ang kanilang ginagawang paghahandog ng mga anak para sa simbahan. Ipagdasal din natin ng mga seminarista, pagkat ang pagtugon sa Diyos ay hindi po simple.
Hindi lang po silang magsisimba, magdadasal at mag-aaral. Huhubugin din po ang kanilang puso. Ipadadala sila sa mga lugar na hindi nila gusto. Papabadala sa mga ampunan, maggugupit ng kuko ng matatanda, maglalamba ng mga lampin ng mga pinaampon, pupunta sa mga kulungan, titiisin ng baho at panghi, maipahayag lang ang mabuting balita. Titipunin po sila sa seminaryo kasama ang iba't ibang mga seminarista na iba't iba ang kontekstong pinanggalingan. Mahirap ang mamuhay bilang lingkod ng Diyos, pero sila para sa atin patuloy na nagmamahal. Salamat po sa mga tumutulong sa kanila sa pagdarasal. Sa misang ito, pinagdarasal rin po namin kayo. Mga kapatid, bilang pamilya ng Diyos, bilang simbahan, inaakay tayo na magmahal tulad ng ginawa ni Jesus. Patuloy nating ipagdasal ang mga seminaristang ito at ang bawat pamilya na naririto nang sa gayon, tulad na ni Jose at ni Maria, ni Simeon at ni Ana, lumago rin po tayo sa pag-ibig para kay Jesus. Amen. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Sa bawat panalangin ating sabihin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan na mga programa nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa katahimikan ng puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama,
Dinggin mo ang aming mga panalangin, naway ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay, tulad ng banal na buhay ni na Jesus, Maria at Jose. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Bagong kaayusan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Roberto na aming Obispo, ni Noli na kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang ina ng kaliwanagan. Kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sina Simeon at Ana, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapatid, lahat tayo ay tinatawag na magmahal, bagamat sa iba't ibang paraan, iisa pa rin ang layon ng ating pagmamahal. At yon ay ang makarating sa langit, kapiling ng Ama sa kalangitan. Tayo na tumawag sa ating Amang nasa langit. Papa, sorry.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Diyos ng pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang galing naman, tawala ito kay Kristo, yan sa buhay na walang hanggan. Panalangin sa sandali ng banal na komunyon. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Stars are brightly shining.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, mga kapatid. Maraming salamat din po.